Hallelujah. Okay. So, masaya ako na nakikita ko kayo ngayon. Ngayon yung magaganda, mga gwapong mukha. Hindi ano nga ang iyong katabi. Ayan. Ang isang pinagpalang umaga, mga kabiyaya. Amen. So today is the day that the Lord has made. And I have decided to be glad. Hello? Sam? Hello? Sam? Hello? Okay? So again, isang pinagpalang umaga mga kabiyaya. So today is the day that the Lord has made, and I have decided to rejoice and be glad in it. Kayo po ba, nagdesisyon na din po ba kayo? Yes. Gumiti at pumalakpak ang lahat ng nagdesisyon, whatever comes my way today, I will rejoice and be glad in the Lord. Amen? Hallelujah! Dahil dyan, batiin mo ng 2 thumbs up. You are charito ang iyong mga katabi sa kaliwa, kanan, likod, at harap. Lagi natin ideklara na kay Kristo, tayo ay charito. So, napakaganda po ng awitin kanina. Diba? Umaga-umaga o napakaaga pa lang, dinideklara na natin na tayo'y pinagali, tayo'y pinayaman, sapagkat tinubos tayo sa kasalanan. Walang iba kundi dahil lamang sa sumpulang iyan. Yes. Amen? So, again, let's give God our best clap. Kung mapapansin po ninyo sa nagdaang mga linggo, the Epistle of James from verses 1 to 18 teaches us how to handle the trials that are along our way. Napansin niyo po ba? Tanungin niyo po yung katabi niyo. Napansin niyo ba? So, 4 na linggo nating diniscuss. So, naka-1 buwan na po ang Book of James, right? So, sa buong buwan na yun, ang ating pinag-usapan ay paano mo hawakan, how to handle the problems that are coming your way. Sinigurado po ni Santiago sa atin na darating ang mga pagsubok at ang mga tukso ng buhay. Bakit? Sapagkat nakayapak tayo sa lupa. Okay? So, problems or trials and temptations are inevitable in this life. Hindi po yan maiiwasan. Remember our topic? Okay. But you know what? Hindi naman po doon ang emphasis ni James. Hindi lang po sa trials, hindi lang niya sinabi, merong pagsubok, merong tuksok darating sa iyong landas. Hindi siya doon nag-focus. Alam niyo kung saan siya nag-focus? On the thing that truly matters. And what truly matters is how you react and how you respond to those trials and temptations. So how do you react? How do you react? Marami po sa atin very reactive, right? So how do you react? Ikaw ba ay nagpapakatatag kapag may mga pagsubok na dumadating? Ikaw ba ay nagtsatsaga? Ikaw ba ay nananahimik at sinusuri ang mga bagay-bagay? Ikaw ba ay kumakaripas ng takbo kapag kumakaway ang tukso? So how do you respond? Are you facing the circumstance with a joyful spirit or a broken soul? Are you mature enough to act rationally in the most rational way? Or are you putting all the blame to other people as if you yourself did nothing wrong? So how you handle your problems? Well, James already gave us the answer. James already told us what to do. Kaya mga kabiyaya, paki-review yung mga pinipicturean ninyo, yung mga notes nyo. Bakit? Kasi sabi ni Santiago, surely trials and temptation will come. Pero huwag tayong mag-aalala sapagkat nandyan ang salita ng Diyos, kaya alam natin ang ating gagawin. Bukod doon, we have the mind of Christ. We have the wisdom of God to act
when temptation and trials come. Amen? So again, sa last 4 Sundays, we discuss on how to handle our problems. Today, we are on session 5. So, another month ulit ito. Months. Okay, kung kukomputin nyo. Of learning. So, today, we are going to talk about how to handle the Word of God. Again, today, we are going to talk about how to handle the Word of God. Because if you handle the Word of God right, you will be blessed. Amen? Amen. So before we continue, let's pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Salamat dahil ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Salamat dahil ang aming pag-aawitan, ang aming pagpupuri sa iyo ay ang aming sandata. Ito'y kalakasan sa amin at ito'y karapat-dapat mong tanggapin sapagkat ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay banal. Salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan. Kami sinamahan mo. Kaya nandito kami ngayong umagang ito. Nagagalak ang aming mga puso na makinig sa iyong salita. Sapagkat nalalaman namin sa iyong salita may kagalakan. Sa iyong salita may bagong kaalaman. At sa iyong salita, meron kaming mapanghahawakan at may aaksyon sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, Banal na Espiritu, Ikaw ang aming guro. Kami turuan mo sa umagang ito na makinig at lumakad sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyong mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, our topic for today is all about being blessed by the Word. Being blessed by the Word. Okay, so our topic for today is all about being blessed by the Word. Ipakita ko po muna sa inyo yung James 1:25. Pero later on po natin siya i-discuss fully. So, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. How will they be blessed? Okay lang po ba yung sounds? Wait. Alam niyo naman pag live ba? Sorry. Ako na. Kaso rin nag-ruminig ako. Problema mo yan. Ayan, go first. Okay? So again, James 1:25. Ang sabi po dyan, they will be blessed in what they do. Kung mapapansin niyo po, not forgetting what they have heard, but doing it. Doing it. So, one thing is to hear the Word of God. Another thing is to do the Word of God. And when you heard, and when you do the Word of God, what is the result? You will be blessed. Pastora, blessed. So, mangingibabaw dyan yung works. Kasi kailangan mo sumunod para ikaw ay pagpalain. So, kailangan natin aralin yung word na blessed. The word blessed here is, the Greek term used here is makarios. Hindi po charito, hindi eulogeo. Kasi kung mapapansin niyo po, iisang word na blessed, and yet kapag dinaisect mo sa Greek term, marami siyang iba't ibang kahulugan. Mayaman po kasi, mas mayaman ang Greek kaysa sa English. Para bang sa Tagalog, pag sinabi sa English, pag sinabing rice, sa Tagalog, iba-iba. Pag hindi pa luto, rice. Bigas. Pag luto na, kanin. Pag matagal na, diba? Pero sa
English, ano tawag sa kanya? Rice lang. Ganyan din ang word na blessed. Meron po, iba't iba siyang counterpart sa Greek term. So, ang blessed po, huwag po kayo agad mako-confuse kapag may nababasa kayo. So, kailangan saliksikin para mas nauunawaan nyo. Kasi marami po akong magamit ng verse na ito para iibabaw na kailangan gumawa para pagpalain. That is not the teaching ng tinapos na gawa ng Kristo. Amen? Tayo'y pinagpala dahil lamang sa tinapos na gawa ng Kristo. So, ano ang ibig sabihin ng blessed dito? So, natuklasan natin ang word na blessed, ang Greek term niya ay, ang sinabing Macarlos, literally it means extremely happy. Patingin nga ng mga extremely happy. Okay. Extremely happy. Mga kabiyaya, you will be extremely happy in this life if you handle the Word of God right. Again, you will be extremely happy in this life if you handle the Word of God right. Marami po kasing mga tao ikinakahon ang Biblia. Ang tingin nila, ang Biblia ay para lamang sa mga pastor, para lamang sa mga teologo, sa mga dalubhasa. Ang iba naman, ang akala nila, ang Biblia ay isang aklat na napakahirap unawain. Kaya ako na lang yung pag-aral, kaya ako na lang yung basahin yan. Hindi mo yan mag-gets. But for some, the Bible doesn't make sense at all. Pero, sa ating mga tunay na anak ng Diyos, itaas ang kamay ng tunay na anak ng Diyos. Para sa ating mga tunay, hindi 295. Ginto, hindi sa laging to. Para sa ating mga tunay na anak ng Diyos, ang Biblia ay lubhang mahalaga sapagkat ang Biblia ay ang salita ng ating Ama. Ang salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat para sa ating alam ito at ating isinasabuhay ito. Amen? Mahalaga po ba? Lahat naman dito, hindi pa nagiging magulang, pero naniniwala ko dito lahat naging anak. Yes. Mahalaga po ba sa ating mga anak na mapakinggan at sundin ang sinasabi ng ating mga magulang? What more the word of our Father? Alam po natin, hindi tayo ipapahamak ng ating mga magulang at laging mabuti ang kanilang nais sa atin. Pero kung merong magulang na hindi mabuti ang nais, alam natin, mabuti lagi ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya napakahalagang alam natin ang salita ng Diyos at isinapapabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ito ay panghawakan. Panghawakan. Kailangan hawakan natin ang salita ng Diyos sa kamay at sa puso. Amen? Mga kabiyayan, may sumpulang kagalakan sa salita ng Diyos. May wagas na kasiyahan sa salita ng Diyos. There are many treasures, many riches, and many promises in the Word of God waiting for us to claim and live. Mga kabiyaya, dati ba alam na ba natin ang charito? Pero nung napakinggan mo yung salitang charito, nung napakinggan mo dun sumibo yung pananampalatayang ikaw ay charito, gayon, lumalakad ka na ba sa buhay na pinagpala at pinagyan? Bakit? Bakit? Kasi unang narinig, pinanampalatayanan, ngayon, nakikita sa iyo. Remember, ang salita ng Diyos ay inihalintulad sa seed, sa butil, sa buto. Kapag ito'y naitanim, ito'y sumisibol at may ginagawa sa ating mga buhay. Magpamay ka lang.
Sound check. Okay. Okay. Okay pa po kayo? So, magmamic na lang po ako para parehas tayong masaya. Masaya kayo, masaya ako, masaya tayo. Di-distract pati yung buhok ko eh. Ayan. So, again, there are many treasures, many riches and promises in the Word of God, waiting for us to claim and then live. Kaya mahalaga po na ating napapakinggan, binabasa, at inaaral ang salita ng Diyos. Kasi kapag naaral, nabasa, napakinggan, meron tayong lalakaran. So again, you will be extremely happy in this life if you handle the Word of God right. So do you want to be extremely happy in this life? Yes. So handle the Word right. Alam niyo mga kabiyaya, kapag iyong napakinggan at iyong isinapamuhay ang salita ng Diyos, mas ma-appreciate mo ang Diyos. Mas ma-appreciate mo ang kalooban ng Diyos. Mas ma-appreciate mo ang kaparaanan ng Diyos. At kapag na-appreciate mo yan, sumibol yung pusong ma-appreciate, yung pusong grateful, you will be happy. Amen? Because there is joy and fulfillment in the Word of God. So, let me share with you today two practical steps on how to be blessed by the Word. Again, practical steps. Keep in mind that the book that we are studying, the book of James, or mas specific pag sinabing epistle of James. Pag sinabi pong epistle, ano pong alam natin, ano po ang epistle? Letter. Okay, so tatandaan po natin nung during the Bible times, hindi pa po book ang tawag ng mga Bible, ng mga Christian before sa Bible or sa book of James, hindi ganyan ang tawag nila. Ang tawag nila ay letter, sapagkat liham ito ng mga tao sa iba't ibang simbahan. So, here we are in the particular book of James. And this book is all about practical Christianity. It's all about practical Christianity. Remember our first session in the book or in the epistle of James? What is the theme of the book of James? Practical Christianity. Mga kabiyaya, mahalaga po ba na marami tayong alam sa salita ng Diyos? Yes, napakahalaga na marami kang alam sa salita ng Diyos. But it is equally important na hindi mo lang alam ang lahat ng bagay tungkol sa Biblia or hindi marami ang alam mo. Hindi lang marami ang alam mo sa Biblia, but also you know how to apply it. Why? Because this is where the rubber meets the road. This is the litmus test. Okay? This is the reality. Paano natin i-apply ang salita ng Diyos sa realidad ng buhay? Ang katalinuhang meron tayo dahil nag-aral tayo ng salita ng Diyos, nagbunga na ba ng karunungan? Okay? So this is the difference between knowledge and wisdom. Students, alam niyo po bang difference ng knowledge and wisdom? Knowledge is all about the data and information gathered, while wisdom is the application of all the data and information gathered. That is why wisdom is also called the applied knowledge. So bilang Kristiyano, mga kabiyaya, tingnan mo yung katabi mo, iikot mo yung mga mata. Naniniwala ako sa biyaya ng Diyos, lahat tayo dito ay Kristiyano. Amen? So bilang Kristiyano sa mundong ito, mahalaga ang aplikasyon ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat tayo ang mistulang Biblia na binabasa ng lahat. You are the walking Bible. Tingnan mo yung katabi mo, naglalakad na Biblia yan. Bakit? Yan ay binabasa, mananampalataya mo o hindi mananampalataya. So you are an ambassador. You are a representative of the Word of God. So we must see to it to apply it. Amen?
So, kung mapapansin niyo po ito pong lesson natin about in the Epistle of James, at i-compare nyo sa mga previous lesson natin. Yung mga previous lesson natin, mabigat siya ha. Mabigat. Matigas na karte. Mabigat na karne yung mga napag-aralan natin nung nakaraan. Ito, simple, practical, ang mabigat, ang aplikasyon. That is why our big idea always naka-attach, grace is everything. Kasi ang pag-apply ng salita ng Diyos ay saganang biyaya din ng Diyos. Amen? Amen. So, 2 practical steps on how to be blessed by the Word. Number 1, pakibasa? Accept God's word. Accept God's Word. Tanggapin ang salita ng Diyos. Pagtanggap ng tulad sa isang imbitadong bisita. Pag sinabing imbitadong bisita, inaasahang panauhin. So, may inaasahan kang bisita, kaya ikaw ay naghahanda. Kaya kung kayo ay bibisita, mga kabiyaya, siguraduhin nyo, imbitado kayo. Kasi maiinis ang host pag bigla-bigla kayo nagtutungo. So again, paano mo tinatanggap ang inaasahang bisita? Merong kahandaan. Pinag-iisipan mo, ano kaya ang ihahain kong pagkain? Kare-kare ba? Crispy pata? Lechon kaya? At pati yung inumin, tama? Ano kaya yung juice ang bibilin ko? Soft drinks ba? Naku, diabetic yun, wag soft drinks. Tubig na lang. Diba? Pinag-iisipan mo kasi kilala mo yung darating. Inaasahan mo siya. Ano pang ginagawa niyo pag may pinaghahandaan kayong bisita? Naglilinis ng bahay. Yung mga alikabok na 1 year ago nandoon na, nalinis dahil sa bisitang dumating. Yung mga kobre kama na hindi nakita ng anak mo noon, ngayon nakita niya. Bakit? Kasi inilabas mo. Yung mga, sino dito yung mga nanay na itong platong ito pang-espesyal na okasyon. Itong platong ito, sa anak ko lang, lagi naman niya kumakain. Mami na yan. Yung mga espesyal na plato, na ilalabas, sasabihin ng anak mo tuloy, aba ma, may ganyan pala tayong plata. Oo, para kasi ito sa bisitang ito. So see, merong paghahanda. Bakit? Bakit merong paghahanda? Kasi tayo bilang host, gusto natin, sinisiguro natin na maging kaaya-aya ang ating tahanan, mabango ang bawat sulok, maganda yung ating bahay para sa bisitang iyon. Bakit? Kasi tayo mismo gusto nating tanggapin yung bisitang iyon na may kagiliwan. Isa po sa kultura ng Pilipino is very hospitable. Yes? Very hospitable. So, merong pagtanggap na may kagiliwan. Kaya yung mga hindi inaasahang bisita, minsan tinatanggap naman natin sila pero walang kagiliwan. Kaya sinasabi ko, pag pupunta kayo sa isang bahay, magpauna kayong sabi para mapaghandaan naman kayo. Okay? At hindi yung ibang bisita, ibang term na ginagamit sa bisita ang itawag sa inyo. Or ano pang pagtanggap? Tulad ng pagtanggap ng isang regalo. How do you accept a gift? Siyempre, yung gift na gusto mong tanggapin, kasi may mga regalong ayaw mong tanggapin, yung gusto mong tanggapin. Paano ka tumatanggap ng regalo? Tama ba na-excite ka? Yes, ano kaya ito? Bagay kaya sa akin to? Ay, damit ba to? Ayan. O kaya, nag-expect ka, tama? With expectation, ay sigurado ako, yung nanay ko ang nagbigay nito, bagay to sa akin. Yung tatay ko, dapat penera na lang. Joke lang. Sumakit ko na yung... So with expectation, at tama po ba with joy? Yes, because you know you will receive something that is especially for you. Okay? And good for you. Mga kabiyaya, pag tayo ay nagre-regalo, pinakamainam na ang preference po natin ay yung bibigyan natin. Hindi kung ano yung gusto mong ibigay. Marami kung ano yung gusto niyang ibigay, yun yung ibinibigay niya. Hindi niya sinasaalang-alang, ano kaya yung gusto ng bibigyan ko. So, when you give a gift, you make sure that
that gift is especially for that someone. And you know what? The Bible is especially made for us. Amen? So, is the Bible for you? Is the Bible good for you? So be hospitable when it comes to the Word. Amen? Bakit? When you accept God's Word, you will be blessed by the Word. Tingnan po natin. Tagalog po yung babasahin natin sa mga susunod naman English. Okay, so Santiago 1:19 to 20. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. 21. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karubuhan at nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Based on James 1:19 to 21, based on James 1:19 to 21, there are 4 right attitudes as we accept the Word of God. 4 right attitudes as we accept the Word. Ayon kay Santiago, meron pong 4 na tamang pag-uugali kapag ating tatanggapin ang salita ng Diyos. Okay. So number 1, pakibasa po ng lahat. Malina, pakibasa ng lahat. Be ready. James 1:19a, my dear brothers and sisters, take note of this. So hindi agad drinap ni James ang bomb. He didn't drop the bomb right away. Ano sabi niya? Take note of this. Merong emphasis. So be ready. Maging handa. Bukas dapat ang ating pagdinig, ang ating pag-iisip, at ang ating puso sa salita ng Diyos. Amen? Nung kayo po ay nagpunta dito sa ating church, ano po ang inyong iniisip? Ang alam ninyo, kayo ay makikinig ng salita ng Diyos. So, inaasahan nyo, makakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Tama ba na hindi naman ang inaasahan nyo, kaya nagpunta kayo dito ay para mag-awitan at magpuri lamang? Alam nyo, magpipraise and worship tayo. But what you look forward more is the Word. Why? You are ready to receive it. Alam nyo, araw ng Sabado, kinabukasan ako'y magtutungo sa church sapagkat ako ay makikinig ng salita ng Diyos. Kapag kayo'y tinanong, bakit ka pumupunta sa church pag linggo? Because of the Word. So you are ready. Alam mo, makakapakinig ka ng salita ng Diyos. At kapag ikaw ay nakikinig, nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat handa ka. Handa yung pandinig mo, handa yung pag-iisip mo, handa yung puso mo. Amen? You condition your mind and your heart. So, this is the Word of God. Pag napakinggan mo, this is the Word of God. Tatanggapin ko ito. Kahit sawayin ako ng salita ng Diyos, kahit itama ako ng salita ng Diyos, kahit patamaan ako ng salita ng Diyos. Meron po ba dito pag may preaching or pag nagbabasa ng salita ng Diyos, tinatamaan? Yung ibang niilag pa di ba? May ilag-ilag pa mga ganyan-ganyan pa So, baka hindi ka handa kasi may pag-ilag ka. But when you are ready to receive the Word, maganda man o hindi ang sabihin ng salita ng Diyos, you are ready. Bring it on, Lord. Okay? Whether it corrects you, it teaches you, it rebukes you, or it trains you, you are ready. This is the Word of God, and I am ready to receive it. Okay, so, number 1 right attitude is, be ready. Number 2, pakibasa ng lahat. Be kalma. Kalmahan mo lang. Okay? Kalma. James 19:20. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
Because human anger does not produce the righteousness that God desires. So again, kalmahan mo lang. At kapag sinabing kalma ka lang, you are quick to listen, you are slow to speak, and you are slow to become angry. Mabilis kang makinig, marahan ka sa pagsasalita, at mabagal ka magalit. So why being quick? Ang una po dyan, quick. Why being quick to listen is important? Because wisdom begins when we listen more and talk less. Isa pa. Wisdom begins when we listen more and talk less. The truth is, mas marami kang malalaman at mas marami kang mauunawaan kung patatahimikin mo ang iyong bibig at bubuksan mo ang iyong mga tenga. Tingnan po natin paano ginawa ng Diyos ang ating katawan. Ilan ang tenga? Ilan ang mata? Ang mata. Bibig. Tinitingnan ko lang kung alert ko kayo. Very good. Parang ninagulat. Mata pala sinabi ko. Okay. Isa pa. Parang nabising kayo eh. Kasi iba pumupuhay na yung mata eh. Okay. So, again, paano nilikha ang katawan ng tao? Ilan ang tenga? Ilan ang bibig? Isa. Anong ibig sabihin nun? Para mas makinig ka kaysa mas magbiwala ka. Okay? So, anong ibig sabihin nun? So, we can listen more than talk more. Okay? At kung papansinin niyo po, pag pinagtabi ang dalawang tenga, ano pong kamukha niyang shape? Heart. Because one act of love is that you listen. Amen? Kaya mga kabiyaya, tayong lahat, okay, tayong lahat, let's pay attention in listening to understand than listening to reply. Again, pay attention in listening to understand than listening to reply. Mahilig ang tao na makinig ng konti para may maisasagot siya. Mahilig ang tao, makinig ng konti, alamin ng konti ang kwento para mailalatag niya ang kanyang mga suhestyon at panukala sa buhay ng iba. What? Kasi ngayon, nasanay tayo na makinig para mag-reply. But the truth is, kailangan nating makinig para maunawaan natin ang mga bagay-bagay. The truth is, many times, people know what to do and they know how to deal with their problems. But not all people feel that they are seen and heard. Okay? Marami po, totoo ba? Tatanungin ko kayo, this is something personal. Pero pag may dinadaanan kayong problema, at kayo ay aral naman sa salita ng Diyos, the truth is, alam nyo yung dapat nyong gawin. Tama ba? O hindi nyo pa rin alam? Alam nyo? Alam nyo yung dapat nyong gawin. Pag may problema, anong sabi ng Book of James? Persevere. Receive it with a joyful spirit. Hindi ka magpapasalamat dahil may problema, pero magpapasalamat ka dahil may katatagan ka sa gitna ng problema. So alam ng tao, especially alam ng anak ng Diyos ang gagawin niya sa mga problemang kinakaharap niya. Kaya, ang nais niya, hindi yung suggestion mo sa buhay niya. Ang gusto niya, makinig ka lamang. Kasi hindi niya alam kung meron ba siyang kasama o nag-iisa siya. Remember, kapag dumadating tayo sa mga problema ng buhay, sometimes, remember the grace in the wilderness? All in na to, okay? Grace in the wilderness. Kapag may problema ang tao, nadi-discourage siya. Remember Elijah? Akala niya wala na siyang kasama. Hindi niya alam, nandoon ang Diyos kasama niya. So, whenever we are facing problems, sometimes we know what to do. Pero minsan, kailangan natin ng someone to lean on. At yun yung mga Abishai. Yung mga regalo ng Diyos na tao sa ating mga buhay. Sinasamahan nila tayo, iniintindi nila tayo. Amen? Okay, so,
marami alam ang dapat gawin sa kanilang sitwasyon. Ang inaasahan lang nila ay tagapakinig na walang halong panghuhusga, pagkukumpara, at paghatol. So learn to lend our ears. Me and you, you and me, we must learn to lend our ears wholly. Kaya mga kabiyaya, maging mabilis sa pakikinig, especially in the Word of God. Again, maging mabilis sa pakikinig, especially in the Word of God. Take every opportunity to hear the Word of God, to read the Word of God, and to listen to preaching and teaching of God's Word. Alam niyo ba kung ano ang pinapahiwatig ng pagiging mabilis sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ipinahihiwatig nito o ipinapakita nito yung puso ng taong iyon na nagtitiwala sa salita ng Diyos na ito ang kailangan niya sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Kaya hindi pinalalampas ang bawat oportunidad na ito ay mapakinggan. Ano pang ipinapakita ng pagiging mabilis makinig? Ipinapakita nito ang pusong nagmamahal at nagpapahalaga sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang ating gabay sa kaligtasan at sa buhay dito sa lupa at sa buhay sa walang hanggan. So number 1, be quick to listen. Number 2, pakibasa. Become. Yung naka-highlight pong dilaw, slow to speak. Slow to speak. Nakakailang words kayo a day? Madami. Kasi naturally, people are talkative. Okay, naturally, especially women. Pero marami rin namang lalaking maganda. Mga kayo dyan. Okay, so why should we be slow? So wala akong gender ang kadaldalan. Yun ang nais kong iparating. Pero ano sabi ng salita ng Diyos, ano dapat ang attitude mo when it comes to the word? Hindi ka lang mabilis makinig, mabagal ka din o marahan ka din magsalita. Why? Because less talk, less mistake. Nakikilala po tayo ng ibang tao when we open our mouths. Right? Nakikita mo na, sa totoo, may mga taong hindi ganun kaganda, pero kapag nagsalita na sila, makikita mo sila, yung katalinuhan nila, yung kalumanayan nila, gumaganda sila. Tama? Pero may mga tao maganda. Pero nung binukas ang bibig, bulok pala. So nakikita po ng iba ang ating kahangalan sa ating bibig. Kaya, slow down kapatid. Sabi mo sa katabi mo, slow down kapatid. At ibalik mo sa kanya, ikaw rin. Slow down kapatid, ikaw rin. Okay, back to you. So, at huwag magmadala. Okay. So, para hindi masyadong malaba. Okay. So, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso sa pagsasalita ng anumang bagay, lalo sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya kaunti lamang ang iyong maging salita. Mangangaral 5.2. Anong sabi ng Ecclesiastes 5.2? Ang Diyos ang nasa langit, tayo ang nasa lupa. Huwag mong iisipin mas matalino ka sa Diyos, ikaw ay nasa lupa. Huwag mong iisipin mas marunong ka sa Diyos, ikaw ay nasa lupa. Huwag mong iisipin mas magaling ka sa Diyos, ikaw ay nasa lupa. Yun ang sinasabi ng Ecclesiastes 5.2. Okay? So when it comes to the Word of God, huwag mong isipin mas marunong ka sa salita ng Diyos. Hindi tayo ganun katalino, kaya ating pag-isipan ang bawat salitang ating sasabihin, ating isusulat. At since modern times, ating ipopost. Tama ba? Kailangan, we must think before we lead. It's easy to kill, makinig. It's easy to kill a marriage or a friendship with unkind words. Tama po ba? Ang sabi nila, sticks and stones may break my bow, but words cannot hurt me. It cannot hurt you in that way.
and kind words don't break bones, they break hearts. So easy lang sa pagsasalita. So again, be slow to speak and don't argue with the word of God. Marami dito. Maraming tao gusto makipag-argue. But when it comes to the word of God, never argue. Kasi madalas kapag hindi natin gusto ang sinasabi ng Biblia, agad tayong dumidepensa. Sabi ko nga, iba umiilag eh. Right? So again, kalma. Hayaan mong magsalita ang Biblia at baguhin ka nito sa araw-araw. And number 3, slow to become angry. What does slow to become angry means? It means, even if the Word of God expose your wrongdoing, tama po ba? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ina-expose ka. Kaya minsan masakit eh. Diba? Masakit magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Nakikita mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Oops! Ouch! Kaya iba nga hindi na nagsisimba eh. Bakit? Ayaw nilang tamaan. Pero, what does slow to become angry means? It means even if the Word of God exposes your wrongdoing, even if the Word of God points out that you are wrong. Kasi ganun eh, pag nagbabasa tayo ng Bible, or nakikinig tayo ng preaching, minsan sasabihin mo, pinapatamaan yata ako ng pastor nito eh, makalipat na nga doon sa simbahan sa kabila. Diba? So, even if the Word of God points out that you are wrong, you still love the Word of God and are willing to submit to it instead of rejecting it and get angry. Marami pong nawala sa simbahan. Bakit? Kasi akala nila pinatatamaan sila. The truth is, ipinapahayag o inire-reflect ng Biblia, ikaw. Okay? Naunawaan po natin? Kaya kung ikaw ay tamaan sa iyong pagbabasa o pakikinig sa pangangaral, ang sasabihin ko sa iyo, buti nga sa'yo. Pag tinamaan ka, buti nga sa'yo. Huwag kang iilag. Ibig sabihin kasi nun, tinatapik ka at nais kang itama ng salita ng Diyos. Pero, kung ikaw ay ayaw mo, magagalit ka agad, ano-ano ang sasabihin mo, ayaw mong makinig, anong magiging resulta? Hindi makakagawa sa iyo ang salita ng Diyos. Ano, basahin po natin. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Pastoral righteousness. Diba, there are two kinds of righteousness. True righteousness and false righteousness. True righteousness, right? Standing. False righteousness, right doing. Correct. Anong righteousness ang tinutukoy dyan? Kailangan malaman din po natin mga kabiyaya na bukod sa true righteousness and false righteousness, meron pong tinutukoy na righteousness in the eyes of God and righteousness in the eyes of man. Pwede bang maging matuwid ka sa harapan ng maraming tao o sa harapan ng tao pero hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos? Pero pwede ka bang maging matuwid sa mata ng Diyos pero hindi matuwid sa iba? Paano ka magiging matuwid sa mata ng Diyos? Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. So, ang mahalaga po, mauna na maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Kasi once na maging matuwid ka sa paningin ng Diyos, ang pagiging matuwid sa mata ng tao, ituwid ka. Bakit? Nandiyan ang salita ng Diyos, babaguhin ka. Amen? Ano pang gusto natin? Maging matuwid lang tayo sa mata ng Diyos at hindi sa tao? The Bible desired, God desired, that our righteousness in the eyes of God and also in the eyes of man. Bakit? Kasi tayo yung patotoo ni Kristo dito sa mundo. Amen? Tayo yung patotoo ni Kristo dito sa mundo. Tayo yung tinitingnan ng mundo. Tayo yung binabasa ng mundo. Ano ang nababasa sa atin? So if you become angry with the Word of God, that Word of God cannot penetrate to you, so it cannot work through you. So it will not produce the righteousness that God desires. And what God desires is that you become an ambassador and testimony of the goodness of God. Amen? So, kaya mga kapatid, huwag palaging itik ang anger button.
Sino nakapanood ng Inside Out? Diba? Anger mo, tik agad, di ba? Magano ka lang. Angry ka agad. Remember, an angry heart is an unteachable heart. Number 3. Okay, basa ng lahat. Be clean. Istora. Sabi ko sa inyo, this is practical Christianity. This is application of all the learnings na ating tinahak ng mga nakaraang mga panahon. So, be clean. James 1:21-8. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Mga kabiyaya, we are clean in our spirit. Tingnan niyo po ako sa mata. We are clean in our spirit. Amen? Amen. Tinuturo po natin dito na tayo ay perpekto na sa ating espiritu. Bakit? Sa ating espiritu nananahan ang Diyos. Okay? Ang espiritu natin ang na-born again. So, it is perfect. Hindi nagkakasala, hindi nagkakamali ang ating espiritu. But our soul, our mind, emotion, and our will, and our body do. Tama po ba? Nakakaisip ka pa rin ng hindi maganda. Nakakadama ka ng hindi maganda. Nakakagawa ka ng hindi maganda. Yes. Why? Dahil hindi pa perpekto ang ating kaluluwa. But our spirit is already clean. Amen? Yun yung mahalaga doon. Malinis na ang ating espiritu. So, ang taong nais na maging masaya sa salita ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos at hinahayaan ng taong itong kumilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay para siya ay mabago. Pag sinabing mabago, ang kaluluwa. Pansinin po natin, yung word na filth sa Tagalog ay karumihan. Ang Greek term niya ay, pakibasa? Proparia. Literally means earwax. Ano bang ginagawa ng tutuli sa iyong pandinig? Binabarahan. Pinapahina. Pag nabarahan, ano nangyayari? Humihina. E paano pag hindi ka naglinis ng iyong tutuli? Ng iyong tainga? Babarahan ng tutuli ang iyong pandinig hanggat hindi ka na makadinig. Mamaya mag-check tayo ng ating mga tainga. Okay? Okay, so kapag hindi mo nilinis, tuluyan ka ng walang madidinig. Ganon din po ang kasalanan. Tinulad, ganon din po ang kasalanan. Kapag hindi mo ito inalis sa iyong buhay, magiging balakid ito sa pakikinig mo sa salita ng Diyos. Bakit? Alam mo, i-expose ng salita ng Diyos yung kasalanan mo. Alam mo, i-expose ng salita ng Diyos yung motibo mo. Dahil i-expose niya at tinaalagaan mo yung tutuli na yan, hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Ibablock mo. Kaya anong sabi ni James? Be clean. So, tandaan na magiging balakid ang kasalanan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya tatandaan, ang kahihinat na ng kasalanan ay kamatayan ay kapahamakan. Remember our lesson last week? Sin, temptation muna, right? Temptation muna. Tapos you dwell, you keep on thinking that temptation. Ano nangyari? Nagawa mo na. Pag di ka nasaway, hindi ka nagpapigil, mawawasak ka. Okay? So, ang kahihinat na ng kasalanan ay pagkawasak. The truth is this: the soul will not be perfected here on earth. Hindi po mapeperfecto ang kaluluwa dito sa lupa. Kailan yun mapeperfecto? Kailan mapeperfecto ang isip, damdamin at kaluluwa at ang kalooban? When we see Jesus face to face. So mahabang takbayin. So there will always be struggle here on earth. Sabi mo sa katabi mo, merong struggle. Kaya paglabanan mo. Grace to it. Amen? At some point, so again, there will always be struggle here on earth, and at some point, you might sin. Totoo. Totoo ba? Mag-aminan na tayo dito, parehas naman tayo, di ba?
So, may struggle dito sa mundo, totoo, minsan nagkakasala tayo, kagalit tayo, nakakabitaw tayo ng hindi magandang salita, pero ano yung tatandaan natin? Alam niyo ba, hindi inaasahan ng mga hindi Kristiyano na perpekto tayo ng Kristiyano. Hindi nila inaasahan perfect ka. Miski ikaw, di ba? Yung katabi mo, hindi mo inaasahan perfect yan. Kasi alam mo, hindi yan perfect. Kasi ang soul, hindi pa perfect. So, hindi inaasahan ng tao na perfect ka. Pero bilang Kristiyano, inaasahan nila, iba ka. You're different. Amen? Iba ka. Hindi ka nakikiisa sa makumundong mga layaw. Hindi ka nakikita sa pusali ng kasalanan. Hindi ka nakikitaan ng kasalanang maipipintas. Pwede. Minsan, nagkakasala naman talaga tayo. Nakakabitaw tayo ng hindi magandang salita. Minsan, mabubu ka lang dun sa ano yun? Sino dito nakaranas ng mag-cheat? Yes. Lahat ba nakaranas? Di ba, minsan pagpunuan, tapos ang tagal ng jeep, tapos ang rami yung nag-aaten, tatakbo ka. Tapos biglang gaganunin mo yun, para mauna ka. Diba? Lord. Tama ba? Or minsan, sa kakaisip mo dahil tulala ka, naantok ka, tapos may paharang-harang na bata, natalisod ka, kasi iniwasan mo siya. Ay! Diba? So, minsan talaga, totoo yun, nagkakasala tayo, pero hindi ka makikitaan ng kasalanan maipipintas sa'yo. Yung kasalanang napakabigat ng gravity. So, be clean. If any one of you have pet sins, ano tawag? Pet sins, inaalaga ang kasalanan, that hinders you in fully accepting the Word of God, get rid of it. Magtutuli ka na. Hindi bagay sa iyo yan. Hindi ka mapapabuti dyan. So, number 1, be ready. Number 2, be clean. Number 3, I rather be calm. Number 3, be clean. Number 4, be humble. And humbly receive the implanted word in you, which can save you. Maging mababa ang loob natin pagdating sa salita ng Diyos. Ano pong sabi ko kanina? An angry heart is an unteachable heart. On the contrary, a humble heart is a teachable heart. Ang puso pong may mapagpakumbabang loob, ang gusto niya lang malaman ano ang sinasabi ng Diyos. Amen? Yun ang gusto niya. Wala siyang pakialam sa sarili niya, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, ang pakialam niya lang, ano ang sasabihin ng Diyos. Pansinin po natin yung word na receive. Ang Greek term niya is yung dalawang, ang tawag dyan? Asterisk, yan. Inano ko na lang po eh. Maliit yung ating ano. So, the word receive, ang Greek term niya is dekomai. Literally means welcome. So, welcome the word with all humility, knowing that it is not just an ordinary book, but it is the Word of God. Pansinin po natin, and humbly receive the implanted word in you, which can save you. Ang Greek term po ng save is sotso, which means save, preserve, rescue, restore. A humble heart towards the Word of God knows that the Word of God can change you. The Word of God can rescue you from danger. The Word of God can save you from destruction. The Word of God can preserve you, keeping you safe and sound. So you recognize, a humble heart recognizes that this book, that the Bible, has the authority over your life and not you. Again, sino ang may authority sa iyong buhay? The Word of God. Hindi ikaw. The moment you receive Jesus, nalipat na ang trono na kay Kristo na at hindi na nasa iyo. That is why a humble heart recognizes that the Bible has the final authority over his life. Sola Scriptura. So
So you submit it. Pansinin po natin, implanted. Meron po kayong naalalang teaching sa Bible na ginamit ang word na implanted. Implanted. Pagtatanim. Parable of the sower. So, dyan din po yung ginamit. So, remember, nung napag-aralan po natin yung fruitfulness, way back 2018, ano pong sabi doon? Only those with a right heart and attitude produces crops that is 30, 60, and 100-fold. Yung mga puso lamang na may tamang pag-uugali sa salita ng Diyos, doon sila lang ang nakakakita ng evident change and evident work ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sila ay masasaya. Patingin nga po ng mga mukha ng masasaya. Ang malungkot na kayo. So again, let's do the recap. Di pa ako tapos, okay, mag-alala. For right attitude, as we accept the word, number 1, number 2, number 3, and number 4, be humble. If you want to be blessed, or if you want to be extremely happy with the word of God, first, you have to accept it and be receptive with these 4 hearing aids. At yung 4 hearing aids, be ready, be calm, be clean, be humble. But remember, reception is not enough. Hindi sapat na ikaw ay makikinig lamang. Ang sabi ni Santiago, hindi lang sa pakikinig, hindi lang sa pag-accept ng word, kundi sa pag-apply ng word. So, apply God's word. 2 practical steps on how to be blessed by the word. Number 1, you accept the word. Number 2, you apply God's word. Hindi lang maging tagapakinig, pero maging tagatupad ng salita ng Diyos. Not just hearers, but doers of the word. Basahin po natin Santiago 1:22 following verses. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit, ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagapatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Remember verse 25, ito po yung kanina natin binasa. So here, it's all about life application. Process of life application. Again, accepting the word of God is just half of the equation. Again, accepting the word of God is just half, kalahati lang iyon ng kabuuan. Para ikaw ay maging masaya as you study and as you apply the word of God. Number 1 is you accept it, and equally important that we also do what the Bible says we should do. That is why life application matters. Mga kabiyaya, tumingin kayo sa akin, sayang ang mga napag-aralan at natutunan kung sa aplikasyon babagsak tayo. Again, sayang ang mga napag-aaralan, ang mga natututunan, kung hindi rin natin i-a-apply ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ibinigay ang salita ng Diyos para ating tanggapin at ating i-apply. Amen? Amen. Kaya alamin natin ang tamang proseso sa pag-apply nito. Ano bang dapat gawin kapag natanggap mo na ang salita ng Diyos? Ano bang dapat gawin pag napakinggan mo na, kapag nabasa mo na, kapag naituro na sa iyo ang salita ng Diyos? Number 1, pakibasa ng lahat. Reflect on the Word. James 1:22-24. Do not merely listen to the Word. Huwag lang maging tagapakinig. And so deceive yourselves.
Do what it says. Meron ba? Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. Marami ang nakikinig. Tama po ba? Marami ang nakikinig. Bible study dito, Bible study doon, preaching dito, preaching doon. That is good. Pero, ang hindi maganda, nag-Bible study ka nga dito, nag-Bible study ka doon, nakinig ka ng preaching dito, nakinig ka ng preaching doon. Ang hindi maganda is wala kang ginawa sa napakinggan mo. Pumasok dito, lumabas din sa kabila. Plain and simple, anong sabi ni Santiago? Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi naman ito sinusunod ay niloloko o dinadaya ang kanyang sarili. Sarili mo na nga lang, dadayain mo ko. So ating gawin ang salita ng Diyos. Dahil kahit kailan hindi tayo ipapahama ng salita ng Diyos. Remember the word entole. Greek word entole. Remember the Greek word entole, which means authoritative prescription. So, ang Biblia po ay authoritative prescription. Pag nagbigay ng reseta ang doktor, pwede bang gawin mo? Pwedeng hindi. Pwede bang bilhin mo ang gamot? Pwedeng hindi. Pwede bang inumin mo? Pwedeng hindi. Pero sino ang magbe-benefit pag sinunod mo ang prescription? Ikaw. Sino mapapahamak pag hindi mo sinunod? Ikaw din. And as a wise child of God, follow the prescription. Amen? Amen. Follow the prescription. So mga kabiyaya, huwag tayong malilito. So, kasi medyo simple yung tinatalakay, very practical, pero mabigat. Tama? Ang tahimik nyo eh. Hindi ko alam kung gutom na kayo o ano. Pero mabigat kasi yung aralin. Pero huwag tayong malilito. Ang pagsunod, mga kabiyaya, tumingin sa akin lahat dahil kailangan natin itong malaman. Huwag tayong malilito. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malito. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi sagana ng ating sariling kakayanan. Again, hindi sagana, hindi dahil magaling tayo kaya nakakasunod tayo sa salita ng Diyos. Ang kakayahang sumunod sa salita ng Diyos ay biyaya sa kanyang sarili. Amen? Hindi lang dahil ang tunay na nakakakilala, yung totoong Kristiyano, yung totoong anak ng Diyos, meron siyang kapangyarihan sa kanyang espiritu na sumunod sa salita ng Diyos. Merong kapangyarihan sa loob mo. Sabihin mo sa katabi mo, you have the power inside. You have the power inside to obey the Word of God. Kasi binigay ang salita ng Diyos, hindi para titigan natin. Hindi para ipopost lang natin sa Facebook, pero hindi naman natin ginagawa. No. Ibinigay ang salita ng Diyos to obey. At alam ng Diyos sa ganang sarili natin, hindi natin masusunod. Kaya ibinigay niya yung biyaya sa atin. At ito yung kapangyarihan sa pagsunod. Amen? Ang sabi sa ng Titus 2:11-12, remember, it is the power. Hindi lang para umayaw ka sa makamundong layaw, pero it is the power to live righteous in this present age. Amen? So we have the grace of God. We can obey. Sabi mo sa katabi mo, you can obey. Yung mga pet sins, pwede mo yung alisin. Bakit? You have the power inside you. Amen? Yung galit, pwede mong alisin yan. Why? Because you have the power inside you. So, hindi lang dahil kailangan, remember, kaya ka sumusunod sa salita ng Diyos, hindi lang dahil kailangan sundin. Pero gusto mo siyang sundin sapagkat nalalaman mo na sa Biblia naroon ang buhay at kasiyahan. Amen? Genuine faith obeys. Pakibasa po ng lahat. Genuine faith obeys. Genuine faith obeys. Ini-introhan ko na po ang susunod na magsasalita. Genuine faith obeys. Hindi ka sumusunod para patunayan, Kristiyano ako.
ka sumusunod para sabihin sa kanila, anak ako ng Diyos. Hindi. Ako ay anak ng Diyos, kaya ako ay nakakasuko. Okay. Again, ako ay anak ng Diyos, kaya may kapangyarihan ako makasunod. Amen? Amen. So, genuine faith obeys. Again, hindi ka sumusunod para patunayan na totoong ligtas ka o totoo ang iyong pananampalataya. Bagkus, totoo ang pananampalataya mo, kaya ikaw ay nakakasunod. Nauuna po ang faith. Mahalaga po kasi mauna ang faith bago ang obedience. Kasi any obedience na gustong tumbukin ang pananampalataya is a fake obedience. Kaya mahalaga tamang pananampalataya muna, tamang kaligtasan muna bago ang pagsunod. Ano po sabi sa Santiago 1:23? Kung kanina po nating binasa. Ang sabi, sino mang nakikinig ng salita niya. So mamaya babasahin natin siya. So again, napakahalaga. Kaya mga kabiyan, napakahalagang ma-born again ka muna. Because after you got born again, the truth is, obedience is easy. Pansinin niyo, nung hindi kayo born again, hindi kayo nababasa ng Biblia. Bakit? Hindi niyo maintindihan eh. Nung hindi kayo born again, ang hirap sundin ng kalooban ng Diyos, tama? Pero, nung nag-born again ka, aba, may pagbabago. Kaya ko nang magsimba, kaya ko nang magbasa ng salita ng Diyos, kaya ko nang manalangin, kaya ko nang pigilan ng aking sariling magalit, pigilan ng aking pagnanasa sa mga ganitong gawain. Bakit? Na-born again ka muna. So, obedience comes naturally. Furthermore, ano pong sabi sa Santiago 1:23, sino mang nakikinig sa salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin. At pagkatapos makita ang kanyang sarili ay umaalis kaagad, nalilimutan ang kanyang Mga kapiyaya, ang Biblia po ay inihalin tulad sa salamin. Sino dito ang nagsasalamin? Sino po dito bago pumunta sa church nagsalamin? Diba? Titingin sa salamin. Pogi ko talaga. Titingdatan pa yung salamin. Ay, kasi nakita mo, di ba? Ganun din ang Bible. Mistulang salamin. Ano ang sinasalamin ng Biblia? Sinasalamin ng Biblia na kapag ikaw ay nagbasa nito, ipinapakita niya yung totoo mong sarili. Ipinapakita niya yung totoo mong motibo, ipinapakita niya yung totoo mong sitwasyon, ipinapakita niya yung kamalian mo. Kaya pansinin niyo, yung unang beses na nakapakinig kayo ng salita ng kaligtasan, anong ginawa ng Bible? Ipinakita sa iyo, isinampal sa mukha mo yung reflection mo na ikaw ay nasa pusali ng kasalanan. Hindi ka maliligtas kung walang Kristo. See? So it reflects you. At kapag wala kang ginawa upang iayos ang dapat iayos, katulad na pag ikaw nagsalamin, nakita mo, may dumi ka, yung eyeliner mo lumagpas. Nakita mo, pero hindi mo pinansin. Pumunta ka pa rin sa iyong gala. Maya-maya yung dating ditong eyeliner nandito na. Bakit? Kasi ang tao, kapag tumingin siya sa salamin at hindi niya itinama kung anong mali, mas malala siya kaysa dati. Again, kapag wala kang ginawa upang iayos ang dapat iayos, malilimutan mo ang refleksyon ng iyong mukha, na iyong nakita, at mas lalala ang iyong kalagayan kaysa dati. So, reflect on the Word of God. Ano pong sabi sa Hebrews 4:12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa anumang tabak na may dalawang talim. See? Kahit umilag ka, tamaan ka pa rin. Kasi dalawa ang kanyang talim. At tumatanggos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi suggestion. Again, hindi siya suggestion. Ito po ay prescription. Pag sinabing prescription, may authority yung nagbigay ng prescription. Tatanggap po ba kayo ng reseta sa Dr. Kwak-Kwak? Hindi. Hindi kayo
tatanggap? Tatanggap kayo ng reseta sa lehitimong doktor. Tama? Yung may lisensya. Ang salita ng Diyos po, ang nagsulat nito ay yung Diyos. Ang may akda nito, ang Espiritu Santo. May authority ba siya sa buhay mo? Yes. Ang Biblia po ay prescription, entole, authoritative prescription, reseta. Sabi ko nga, kapag sinunod mo, makikinabang ka. Kapag hindi mo sinunod, mapapahama ka. So, it's on you. So, you have to accept. Ang sabi ni James, bukod sa i-accept, i-apply mo ang salita ng Diyos. So, ito ay ibinigay upang bigyan tayo ng babala at iingat tayo sa lalong kapahamakan. Ang hindi pagsunod at pagbaliwala nito ay kahangalan. So, reflect on the word, apply the word. Number 2, pakibasa po ng lahat. Review the word. But whoever, James 1:25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it. So, sino man ang tumingin sa salita ng Diyos ng sakdal. So, tumingin. Hindi ka lang basta gaglance. You focus your eyes on the Word of God. So, ano ibig sabihin ng look intently? You look deeply. Hindi lang basta tingin, titig. You analyze it, inaaral mo, pinagbubulayan mo, pinagninilayan mo. Hindi ka nagsasawa na pakinggan, pag-aralan at saliksikin. Meron po ba dito nagsasawa ng makinig ng salita ng Diyos? Wala. Meron po ba dito? Again, uulitin ko. Meron po ba dito nagsasawa na sa salita ng Diyos? Wala. Kaya nga kayo nandirito. Amen? Kasi kung nagsasawa na kayo, hindi ko na kayo makikita. Pero nandirito kayo. Kahit tinatamaan kayo. Kahit minsan feeling nyo, kayo na ang binapatikos. Di ba? Bakit kayo nandirito? Kasi you are looking intently. Because you want to meditate on the Word of God. Kahit masaktan ako, kahit tamaan ako, kahit i-correct ako, it's okay. This is the Word of God. I am ready to accept it. But another thing is to apply it. Amen? So again, paulit-ulit yung pagninilay, pagbubulan. Hindi ka nagsasawa na pakinggan, pag-aralan, at saliksikin ang Biblia. You go over it again and again. Okay lang na paulit-ulit. Wala kang problema kahit yung spirit, soul, and body. Libong, sangdaang beses ko na yatang nakita yan sa screen. Yung grace to it. Anong sabi? Grace in the wilderness, di ba? Yung grace to it, paulit-ulit na lang na big idea yan. Okay lang sa akin. Yung grace is greater than all. Okay lang sa akin. Okay lang ba sa inyo? Na-remember niyo yung mga preaching natin? Paulit-ulit eh. Marami na uulit. Pero nagsasawa ba kayo? Hindi. Why? Because we want to look intently to the Word of God that gives us freedom. Amen? The Bible says, meditate on God's Word. Kanina reflection. When we say reflection, it is seeing yourself in the Word. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, ipapakita ng salita ng Diyos, anong motibo mo? Ipapakita ng salita ng Diyos, sino ka? Anong ipapakita ng salita ng Diyos? Ipapakita niya yung kamalian mo. At babalik yon through meditation. Meditation is seeing the Word in yourself. Pag sinabing meditation, inaaral mo, inuulit mo, pinagbubulayan mo ang salita ng Diyos upang mabusisi ang tunay na kahulugan at maisagawa mo ang sinasabi nito. Awit 119:97, ang sabi po ng salmista, mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ang salita ng Diyos. Ito'y siya kong binubulay sa buong araw. Sino po yung salmista dyan? Sa David. Anong ginagawa ni David? Buong araw. Grabe na, buong araw. Inaaral niya ang salita ng Diyos. Hopefully, let's give the Word of God time. Amen? Bakit? When we give the Word of God time, it will grow in us. Amen? And you will be extremely happy. Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi
upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ang tagumpay. Mga kapatid, anong sabi ni Joshua? Anong ginagawa niya sa aklat ng kautusan o sa salita ng Diyos? Araw-gabi, pinagbubulayan. Anong kasunod? Natapos ba siya doon? Hindi. Upang masunod ang lahat ng nakasulat dito, kasi merong bunga. Maginhawa ang lakad at merong katagumpayan. Meron pong mga kapatid talaga. Meron pong katagumpayang nakalaan, merong kaginhawaang nakalaan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabi nga, tama ba? Meron bang biyaya sa pagsuway? Ano ko kayo? Meron bang grace sa disobedience? Ano po yung ginawa ni Abraham? Ilang beses siyang nagsinungaling? Twice. Nakatanggap ba siya ng kapatawaran? Yes. So, merong biyaya. Merong kapatawaran. Kapatawaran ba ay biyaya? Yes. Merong kapatawaran sa pagsuway. Kung meron pong biyaya sa pagsuway, hindi ko po sinasabing pagpapala. Pag sinabing biyaya, meron kang habag at kapatawarang matatanggap. Kung meron pong grace in disobedience, what more in obedience? Okay? So, we must learn to obey. Bakit? There is greater joy in obeying the Word of God. Yung imbis na kaya ka naligtas dahil merong mga pagsuway, oo, pero doon na-realize mo mabuti ang Diyos. Tama? Mabuti ang Diyos. Merong biyaya. Nakatanggap po tayong lahat ng biyaya kahit na tayo masuwayin. Pero meron tayong ginawang pagsunod, yun yung i-accept ang salita ng Diyos. So there is grace. So now we are walking in the grace of God. Let's learn to obey. Why? Because there is a greater joy when we obey the prescription of God. Amen? Amen. So, pagsunod. Number 3. Remember the word. James 1:25. Not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed in what they do. Repetition brings retention. Kapag lagi mong pinapakinggan, binabasa, inaaral, tatatak sa ating isip at hindi malilimutan, magiging parte na ng ating buhay. Amen? So let us not forget but remember the word. Ano po makikita po nating equation dito? Reflection plus meditation plus memorization results to application. Again, you reflect. Once na mapakinggan mo, once na babasa mo, once na maaral mo ang salita ng Diyos, learn to reflect. Isalamin mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Then you meditate. And as you meditate, day and night, every day, you will memorize it. Hanggang dumating na ang bawat pulso ng iyong ginagawa ay nakaayon sa salita ng Diyos. At kapag ito'y nakaayon sa salita ng Diyos, merong kagalakan, merong kaginhawaan, merong fulfillment. Why? Because in the Word of God, there is life and joy. Amen. So, you have to start now, reflect, review, remember. Start hearing and doing the Word so you can be extremely happy with it. Ang sabi po ulit ng salmista, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So again, let's do the recap. 2 practical steps on how to be blessed by the Word. Number 1. Number 2. What are the 4 right attitudes as we accept the Word? Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. And what are the process of life application? Number 1. Number 2. Number 3. Reflection plus meditation plus memorization equals application. And our big idea, accept and apply God's Word. Grace is everything. Mga kabiyaya, ang pagtanggap at ang pag-apply ng salita ng Diyos ay akto ng biyaya. Hindi po natin ito kaya sa sarili natin.
Amen? Hindi po natin to kaya sa ating sarili. That is why, in hearing and in doing His word, we charge it to grace. That is why hearing and doing the Word of God, we charge it to grace. Because grace is everything. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat dahil kami ay pinaalalahanan mo. Salamat dahil ipinaalala mo na kami ay hindi lamang tagapakinig, pero lalo't higit kami tagatupad ng iyong salita. At alam po namin sa iyong biyaya, ang lahat ng aming nababasa, naaaral at napapakinggan ay magkakaroon ng life application. Makikita sa amin ang iyong salita, mababasa ito ng mga tao, at ikaw ay kanilang pupurihin. At tunay, ito ang kagalakan sa amin, na ikaw ay mapuri sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil binigay mo na ang kapangyarihan sa pagsunod, at ito ang iyong biyaya. That is why we are charging everything to grace. Hindi po kami kumukuha ng kidlat ng kulog, dahil lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati ay sa biyaya mo lamang. Panginoon, salamat, salamat, salamat. Sa buong linggong daraan, tatanggapin namin ang